Yun, mga idol, good morning po. Ang pag-uusapan natin ngayon at isi-share sa inyo ay kung paano mag-download kay Juan application. Ayan, so disclaimer po, ang gagawin natin dito ay ituturo ay kung paano mag-download at mag-apply ng loan. So kung wala po tayong ibang matatakbuhan na mga utang, hindi po tayo makapag-apply kay GCash ng loan, pwede kayo dito kay Juan. So napakadali lang. So sundin nyo lang itong guides na ito. So I'm sure na alam nyo na itong Juan application, ito po ang mga lending apps na legit, masasabi kong legit, no. Medyo mataas nga lang yung interest, pero okay na yun mga idol, just in case meron po tayong mga emergency, no. So tara na, let's go. Alright, mga idol, kung meron na po kayong Juan application, buksan lang po ito. Kung wala naman, i-download nyo po sa Play Store. Type nyo lang dito, One Hand. Ito po ay isang loan application kung saan masasabi kong legit. Medyo mataas nga lang yung interest nito, nasa 10% yung interest rate. At kung first time pa natin na makapag-loan, yung long term naman ito is 1 month. Pero pag kayo po ay nakailang loan na, aabot po siya ng 2 months, 3 months, at malamang 1 year, no? In my case, nakatatlong loan na po ako nito, at yung long term po nito or yung period is 3 months na. So yan, ito po yung forma ng Juan application. Buksan lang po natin. Then may kunting advertisement. Ayan, so mas napakaganda po kung makapag-apply tayo nito just in case meron po tayong emergency. Ayan, pilapan lang po natin dito sa hinihingi niyang phone number, yung ating phone number po. Then let's go. Yan, dito naman po magsisend si Juan application ng verification code. Yan, antayin lang natin, tapos i-input. Sunod is kailangan po natin mag-set up ng password. Nasa sa inyo yan kung anong password ang inyong ilagay. Pagkatapos nyo ma-set up ang password, maaring ito po yung ating mautang hanggang sa 25,000. At yung long term naman ito ay nasa 3 buwan or 90 days. So habang tumatagal po yung ating pag-utang, so maaring tumaas po yung ating credit limit. So para makapag-utang po tayo, punta tayo sa Borrow Now. Sunod is sundin lang natin itong hinihingi ni One Hand, permission. So kailangan po ni One Hand ng ating pahintulot kung saan kukuha siya ng mga impormasyon galing sa atin. Sunod naman nating pilapan itong personal information, purpose of loan, educational level, residential address, complete address, number of credit card. Maaari ninyong hindi lagyan yan. Basta sundin lang ninyo yung hinihingi ni One Hand. At sunod naman ninyong pilapan itong contact information, email address, work information, profession, monthly income, payroll period, payroll date. Sunod naman ay itong emergency contact. So tatlo po yung hinihingi niya. Maaaring inyong asawa, yung husband, yung parents, or yung kapatid. So i-skip ko na lang ito dahil alam ko naman na kayang-kaya nyo yan. So sunod naman itong facial recognition, yung ating pagmumukha. So yan, tapat lang natin yung ating pagmumukha. Bali may guides po kasi dyan sa baba, no. Kumbari buksan po yung ating bibig, yan, kailangan po nating sundin yan. Then i-shake yung ating ulo. Yan, ganyan lang. So pagkatapos nyan, yan, congratulations, face recognition na. Sunod naman ay itong ID.
kung anong meron po kayo, no. Pili lang po kayo dyan sa baba, no. Yung sa akin ay itong UMID, then input natin yung number, tapos sa baba naman ay kailangan po natin ng picturean yung ating ID, kung ano po ang meron po kayo. Dapat po klaro po yung ating pagka-capture ng ating ID para tanggapin po ni One Hand. Sunod is pilapan lang natin itong mga sumusunod, yung ating pangalan, middle name, last name, edad, birthday. Pagkatapos niyan, i-submit natin, no, para makapag-apply po tayo ng loan. Yan, pagkatapos ninyong makasiguro na sakto lahat yung mga impormasyon na inyong na-input, so mapunta na po kayo sa loan application assessment. So may steps naman, ito po yung ating gagawin, no? Punta tayo sa One Hand icon, permission settings, then select allow, then return to application to continue. Yan po yung ating gagawin. So yan, punta tayo sa settings ng ating cellphone at hanapin natin ang one application, then permission manager, then punta tayo sa phone dahil nandun yung mga apps, then hanapin natin si One Hand para i-allow natin siya, no. Saan na ba yun? Ito, allow, then balik tayo sa One Hand na apps, yung icon. So yan, ganyan na kadali mag-download ng One Hand application, no. Ang sunod naman natin na ipapakita ay kung paano mag-apply nito, no, ng loan. So gaya nga ng sabi ko ay pangatlong loan ko na ito. At kung magtataka kayo, bakit malaki po yung ating credit offer. So dahil nakailang loan na po ako nito. Pero pag kayo po ay first time na mag-loan, ang kadalasan na ma-loan natin is 2,000 po yung panimula. So ayan, dahil ito po yung offer nila sa akin, so hihiramin natin to. So punta tayo sa Borrow Now, and then dito tayo mapunta sa loan application. So ito po yung aking loan application. Nababayaran ko siya within 3 months. And then ang gagawin ko is, dati po ay sa BDO ko po siya pinapasok. So ngayon ang gagawin ko ay through GCash para tumaas po yung ating G-score. So pupunta ako kay GCash, and then dito po sa add withdrawal method, i-input ko po yung account number ng aking GCash, and then antayin po yung confirmation na isisend ni One Hand. So ayan, after ma-send ni One Hand yung verification code, i-input nyo agad dahil 59 seconds lang po yung limit niya. If ma-expire man, i-resend nyo ulit para i-input, no. Then submit. So ayan, naging successful na po yung ating withdrawal method, yung GCash. So ito po yung aking loan application. So ayan, ito po yung aking loan application. Dito po sa loan amount, meron pong 4,019. Sa monthly amount naman, meron pong 1,758. Kaya nga nang sabi ko kanina, meron po siyang 10%, pero may points po siya, no? Sabihin na lang natin 10.4%. So 4,019 times 10.4, meron po siyang 418 interest. So times 3, magiging 1,254 po siya. And then total amount i-plus natin, magiging 5,274. Itong monthly payment amount naman ay pareho lang din yan, no? Pag i-times 3 natin, magiging 5,274 ang total amount na babayaran natin sa loob ng 3 buwan. So babayaran natin siya every 14th of the month. Sunod naman ay click to get cash para mapunta na tayo sa loan agreement para mabasa natin yung policy nila. Sunod ay have read and agreed to all agreements. So hindi ko na lang to babasahin mga idol kasi mahaba na. Tapos haba po yung ating video. So antayin na lang 50 seconds para maging successful po yung ating loan detail o loan application. So ang nagandahan ko po dito kay Juan is kung magkano po yung loan amount
ay yun po yung papasok sa inyong GCash account. So wala pong bawas. Yun po yung kagandahan niya. Medyo malaki lang yung interest, pero okay na yun mga idol kung may mga emergency po tayo na. So ayan, congratulations. So ayan, your loan application has already passed verification. So mag-aantay na lang tayo mga idol ng text ni GCash kung pumasok na ba yung ating loan. So yan na po, nag-send na si GCash ng message at pumasok na po yung ating loan 2019. So wala pong bawas. Yun po yung kagandahan ni Juan. So yan mga idol, dito lang po natatapos yung ating video. Sana ay nagustuhan nyo at sana ay may natutunan kayo at nasundan nyo mga idol. So salamat po sa inyong suporta at sa susunod na po yung shoutout nito mga idol. Farmer Boy out. See you on my next video mga idol. Bye bye.